Taong 2024, bagong taon. Ngunit imbes na bagong pag-asa sana ang ating makita ay bakit maraming nagsasabi na ang taong 2024 ay taon kung saan magkakaroon ng maraming kaguluhan at kasama na dito ang World War III. Maraming mga propeta at mga international ministers ang nagsasabi na posible ang pagkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig ngayong 2024. At hindi ito magandang balita para sa atin, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil walang magandang dulot ang digmaan. Kaya tapusin mo ang video ito hanggang huli dahil mayroon kang role para sa ikabubuti nating lahat. Mabilis ang balita ngayon tungkol sa pangbubuli sa atin ng China, lalo na sa mga manlalayag sa dagat kung saan madali lang silang binobombahan ng tubig ng barko ng China. Kung tutuusin ay simula na ito ng digmaan kung hindi lang mapagkumbaba ang ating mga kapwa Pilipinong kasapi ng ating puwersang pandagat. Alam nila na hindi init ng ulo ang solusyon para matigil ang pangbubuli ng China sa atin. At dito ako bilib sa kanila dahil kahit harapan na silang binobomba ng tubig ay nagagawa pa rin nilang magpigil sa sarili. Pero hindi pa rin natin maiwasan na may hambing ang sigalot ng China at Pilipinas sa isang time bomb na anumang oras ay pwedeng sumabog na huwag naman sana. Dahil oras na mangyari ito ay siguradong kahirapan ang kasunod, taggutom at marami ang mamamatay. Ang pattern patungkol sa ganitong mga bagay ay tulad ng 4 na mga ngabayo na mababasa sa Book of Revelation chapter 6 verses 1-8. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog, "Halika!" At nakita ko ang isang kabayong puti nang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manako. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pulang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak." Nang alisin ng kordero ang pang-4 na selyo, narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong maputlang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. Mayroong lalabas na manilinlang, kasunod ang digmaan, ang famine o taggutom at pang-4 ay ang kamatayan. Katulad din ng nagaganap sa sigalot sa West Philippine Sea. Mayroong manlilinlang na sinasabing sa kanilang buong dagat at alam natin na hindi ito ang Pilipinas. At kapag hindi ito naayos sa magandang usapan o pagpapakumbaba ay dito napapasok ang kasunod na digmaan. At syempre, ang digmaan ay walang magandang dulot. Gawin na lang nating halimbawa ang Ukraine at Russia. Nagkaroon ng sigalot ang dalawang bansa at nahantong ito sa digmaan at nagdulot ng famine sa bansang Ukraine. Maging ang Russia ay nahirapan din nang ito ay mabigyan ng restrictions ng Amerika at ng allied nations nito. At ito ay katumbas ng famine o ng taggutom. At kasunod pa rin ang pagkamatay ng maraming tao sa bawat panig. At ang epektong ito ay ramdam pa rin ng dalawang bansa hanggang ngayon. Gawin din nating halimbawa ang mas maliit na scope ng giyera sa Marawi City. Matagal na ang kaganapang ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabawi ang syudad dahil sa epekto ng nakalipas na digmaan. Kapag magkakaroon ng digmaan dito sa Pilipinas at sabihin na natin na dahil ito sa pangbubuli ng China, ay siguradong matutupad din ang pattern na nasa Biblia. Mayroong manlilinlang, digmaan, famine at kamatayan. Marami sa mga kapwa Pilipinong nagsasabi na laban kong laban, digmaan kong digmaan. Parang maganda sa theory yung sinasabing lalaban para sa bayan. Kahit buhay ay ialay para sa bayan. Ngunit kapag aktwal na ang digmaan, ay nakakabaliw ang epekto nito. Lalo na kung hindi pa lubusang nagkikilala ng isang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. Dahil nga wala siyang direksyon at hindi niya alam kung saan siya pupunta, parehong dito sa pisikal na mundo at sa espiritual na mundo.
At nakakatakot ito para sa taong ito dahil wala siyang kamuang-muang na pagkatapos niyang mamatay ay sa impyerno pala ang punta niya. Kapag panahon ng giyera kasi ay kukunin ng gobyerno ang lahat ng kailangan nito mula sa mga mamamayan para depensahan ang bansa. Kaya kahit na mayaman ka pa ay wala kang magagawa kung gagamitin ng bansa ang lupain at gagamitan mo para gamitin sa giyera. Maliban dito ay magkakaroon ng sira sa kayusan ng organized na araw-araw nating pamumuhay. Wala ng trabaho, wala ng internet, walang YouTube, walang Facebook, walang signal ng network, wala ding grocery, wala ding kuryente, walang transportation, walang pagkain, walang tubig at wala lahat. At ang mayroon lang ay mga ingay na dulot ng putok ng baril at mga pagsabog dulot ng mga bomba. Mga ingay ng naghihingalong tao, pwedeng nasaktan, nagugutom, may sakit o namamatay at mga naghihingalo dahil sa kalungkutan. Ito ang dulot ng giyera. Tandaan natin na ang nais ng Diyos para sa ating buhay ay kabutihan at magagandang bagay. Kaya nga niya ibinigay ang Lord Jesus Christ para mamatay at maging alay para sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya imbes na pagkakaroon ng digmaan ang hinahangad ng isang Pilipino na nagsasabing laban kung laban, ay mas makabubuti na maghangad tayo ng mabuting bagay na nagmumula sa Diyos. Proverbs chapter 11 verse 27. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Kaya kahit na binubuli tayo ng China, ay huwag natin itong pagfokusan dahil kapag ginagatungan natin ang apoy, ito ay mas lalong nagliliyap. Sa panahon ngayon ay isang pindot lang ng buton at lilipad ng mga nuclear weapon at marami ang malilitsyon ng buhay. Imbes na marami pa sanang makarinig ng salita ng Diyos at maligtas, pero kung magkakaroon ng giyera at namatay silang bigla, parang nanakawan sila ng pagkakataon para sana magkilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At siguradong magsasaya ang Diablo dahil nakanakaw siya ng mga maliligtas sana. Kaya sa halip na gatungan natin itong pangyayari sa West Philippine Sea ay manahimik na lang tayo at sabay-sabay na manalangin na Diyos ang makialam para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas at maging ng bansang China. Romans chapter 12 verses 17 to 19. Huwag ninyong kantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Biblia na ipasa Diyos natin ang mga bagay na wala sa ating kontrol dahil Siya ang may kontrol ng mga ito. Ipanalangin natin na bigyan pa tayo ng extension ng Diyos at madali ang pagdating ng nakakatakot na araw kung saan marami ang maghihirap. May mga propesiya kasi sa Biblia na hindi pwedeng mapigilan, tulad ng pagdating ng araw ng pagkawasak kung saan marami ang mamamatay at maghihirap. Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Kung sakali man na hindi rin mapigilan na darating ang araw na magkakaroon ng World War III, ay subukan nating manalangin sa Diyos Ama na madelay muna ito upang mabigyan pa tayo ng pagkakataon na mas makilala pa natin ng lubos ang Lord Jesus Christ, nang sa ganoon ay makasama natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kapamilya at mga kamag-anak na maligtas. Ito ay para sa paghanda na para pagdating man ng panahon na tayo ay uuwi na, alam natin na tayo ay pupunta sa tahanan ng ating Ama na nasa langit. Yung tahanan na inayos ng Lord Jesus Christ para sa atin. Yung nasusulat sa John chapter 14 verses 2 to 3. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Kung ikaw ay isang mananampalataya ng Diyos, ay sigurado akong nais mo ring mapasama na titira sa bahay ng Diyos Ama na sinasabi ng Lord Jesus Christ. At sigurado ako na nais mo ring makasama ang mga mahal mo sa buhay. Pwedeng ang iyong mga anak, mga kapatid, mga magulang, mga kamag-anak at iba pang mga tao na mahalaga sa iyo. Kaya tanungin mo ngayon ang iyong sarili, ano ba ang role mo?
para siguradong ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay ay mapasama sa tahanan ng Diyos Ama. Kung sakali man na magkaroon ng digmaan ng Pilipinas at China o magkaroon ng World War III, ay nakahanda ka na ba at mga mahal mo sa buhay para sa susunod na destinasyon? Dalawa lang yon, ang langit o impyerno. Sigurado ka na ba na sa langit ang tuloy mo kasama ng mga mahal mo sa buhay? Kung sakaling hindi pa, ay manalangin tayo sa Diyos Ama. Magmakaawa tayo sa Kanya na bigyan pa tayo ng pagkakataon para matapos natin ang mga trabahong dapat nating tapusin, lalo na sa pagpapalawak ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. Kaya gising Pilipinas, paglaanan natin ng panahon ang ating spiritual na aspeto, nang sa ganoon ay maiwasan natin ang paggawa ng mga immorality dito sa Pilipinas. Sa ganitong paraan ay maiwasan natin ang pagkasira ng ating bansa, at sa halip ay biyaya ang ating makamtaan mula sa Diyos.